Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakapamaywang si Odie habang tinitingnan ang bola sa kabilang panig ng kalsada. Hindi pa siya makatawid dahil marami pang sasakyan na dumadaan. Hay naku, Jerry. Ang likot mo kasi. Ayan tuloy ang layo ng nilipad ng bola mo. Daddy, pakikuha iyon para sa akin, pakiusap. Pagpapaawa naman ni Jerry. Ang hirap tanggihan ni Jerry kapag nagpapacute ito. Nanggigigil na pinisil ni Odie ang matambok na pisngi ni Jerry. Kung hindi lang talaga kita mahal, pinalo na kita. Ang totoo niyan, nasa party ni Moria sina Odie at Jerry kanina. Hetong pasaway niyang pamangkin, habang nagkakagulo ang lahat ng bata sa games, biglang pumuslit at lumabas. Nasa loob ng bahay ni Monica sina Snooki at Gardo dahil pinapalitan ng Japper si Minnie, kaya si Odie na ang humabol sa pamangkin. Pinabantayan na lang niya si Tom sa mag-asawang Arvin at Kisa. Ang bilis tumakbo ni Jerry, kaya talagang hinabol pa ito ni Odie, lalo na nang makita niyang papunta ito sa bahagi ng subdivision kung saan maraming dumadaang sasakyan. Nang kargahin niya ni Odie ang pamangkin, nabitawan nito ang bola na gumulong sa kabilang panig ng kalsada. Paboritong bola raw iyon ni Jerry kaya nga dinala pa hanggang sa party ni Moria. Hindi naman matiis ni Odie ang pamangkin. Manatili ka rito, okay? Bili ni Odie kay Jerry. Kukunin lang ni Taddy ang bola mo. Hintayin lang natin na makadaan ang mga sasakyan. Pinanood ni Odie ang pagdaan ng mga sasakyan. Malayo-layo sa mga iyon ang kinatatayuan niya dahil natatakot siyang mahagip. Napangiti siya. Noon ay ginagawa niya ang lahat para magpakamatay na magmumukhang aksidente. Nang sa ganoon ay masundan niya sa kabilang buhay si Pluto nang hindi masyadong masasaktan ang pamilya niya. Pero ngayon, marunong na siyang mag-ingat. Lalo na at kasama niya ang pinakamamahal na pamangkin. Pero bago iyon, may isang tao sa nakaraan niya ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang buhay niya. Taz. Hanggang ngayon talaga, nagugulat pa rin siya kung paanong isinasabuhay na niya ang mga salita at mga paalalang binaliwala niya 2 taon na ang nakalilipas. Ngayon lang siguro niya nare-realize kung gaano kalaki ang impluwensya ni Taz sa kanya. Nalubos niyang ipinagpapasalamat sa binata. Daddy, maaari ka nang tumawid sa kalsada, untag ni Jerry kay Odie na hinihila-hila pa ang dulo ng damit niya. Okay, baby. Basta huwag kang aalis dito, bili ni Odie kay Jerry, saka siya mabilis na tumawid para kunin ang bola. Pabalik na sana si Odie kay Jerry, pero nagulat siya nang bigla na lang may motorsiklo na napakabilis ang andar ang palapit sa kanya. May kaangkas na may bonnet sa mukha sakay ang nagmumotor, at iyon ang bigla na lang humila sa shoulder bag niya. Tinangka niya iyong habulin dahil may lamang importanteng bagay ang bag niya, pero hindi naman niya napansin ang kotse na bigla na lang sumulpot mula sa pakurbang daan. Narinig ni Odie ang pagsigaw ni Jerry. Siya naman ay napapikit na lang at hinarang ang mga braso sa mukha. Narinig niya ang malakas na pagkiskis ng gulong sa kalsada dahil marahil sa pagpreno ng driver. Umatras siya para makaiwas, pero nagkandabuhol ang mga binti niya dahilan para mapaupo siya sa kalsada. Aray, daing ni Odie sa isip ng magasgas ang mga palad niya nang itukod ang mga kamay sa kalsada. Teddy! Sigaw ni Jerry na akmang tatakbo palapit sa kanya pero pinigilan niya. Manatili ka riyan, Jerry. Delikado. Nawala lang kay Jerry ang atensyon ni Odie nang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse at ang galit na boses ng nagmamaneho niyon. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Nag-angat ng tingin si Odie sa pamilyar na boses. Nanlaki ang mga mata niya nang sumalubong sa kanya si Taz. Oo, si Taz. 2 taon nga siguro ang lumipas, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang gwapong mukha na iyon. Ang matipuno niyang mukha, ang makakapal niyang kilay, ang maiitim niyang mga mata, ang matangos niyang ilong, ang perpekto ang hugis ng kanyang mga labi, at kahit ang isang araw ng tubong balbas sa kanyang baba. At ang pamilyar na mainit na pakiramdam sa dibdib niya kapag nandyan si Taz.
Kumunot ang noo ni Taz hanggang sa dumaan ang rekognisyon sa mga mata. Odie Suarez. Pakiramdam ni Odie ay mas masakit pa ang malamig na tono nito kaysa sa mga gasgas sa kanyang mga palad. Gayunman, pilit pa rin siyang umiti. Ako nga, Taz Devlin Fortu. Hindi pa niya ako napapatawad. Leon ang napansin ni Odie habang pinagmamasdan si Taz na kanina pa siya hindi pinupukol ng masamang tingin mula nang dalhin siya nito sa bahay ni Monica. Ayon sa kwento, papunta siya sa kaarawan ni Moria nang muntik na niya itong masagasaan. Pagdating sa bahay ni Monica, nagulat ang lahat nang makitang magkasama sila ni Taz. Pero duda niya ay mas nagulat ang lahat nang hinawakan siya ni Taz sa siko at marahang itulak palapit kay Monica at inutusan ang matalik na kaibigan na gamutin siya. Dahil daw tinangka na namang magpakamatay ni Odie. Mukhang hinusgahan na siya ni Taz bilang suicidal girl pa rin. At dahil sa lintik nitong pabirong komento, kanina pa masama ang tingin kay Odie ni Gardo habang ginagamot ni Monica ang mga gasgas sa mga kamay niya. Kasalukuyan sila noong nasa kusina habang ang mga bisita naman ay nasa garden sa labas. Tuloy naman ang birthday party sa labas habang si Snooki at ang ibang mga bisita na mga kaibigan din nila gaya nina Arvin, Kisa, Oreo at Kirk ang mga ito ang nagbabantay sa mga bata at nagsisilbing MC ng party. Totoo bang tinangka mo na namang magpakamatay? Tila hindi na nakatiis na tanong ni Gardo habang masama pa rin ang tingin kay Odie. Bumuga ng hangin si Odie. Gardo, hindi. Hindi ko sinubukang magpakamatay. Kasama ko si Jerry kaya bakit ko gagawin yon? Inis na binalingan niya si Taz na nakasandal lang sa kitchen counter habang nakahalukip-kip at malamig ang tinging ibinibigay sa kanya. Aksidente ang nangyari. Saan mo ba naman kasi nakuha yung konklusyon mong magpapakamatay ako ha? Pasensya ka na ha? Ilang beses mo na kasing tinangkang magpakamatay at tuwing gagawin mo yon, ako ang napapahamak. Kaya pasensya kung inisip kong iyon ang balak mo nang bigla ka na lang sumulpot sa harap ko kanina, sarkastikong sagot ni Taz. Taz, saway ni Monica sa binata. Nasaktan na nga si Odie, ganyan ka pa. Bakit? Nasaktan din naman ako iritadong katwira ni Taz, saka itinuro ang namumulang noo. Tumama itong noo ko sa manibela sa sobrang lakas ng pagpreno ko. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Monica. Sandali, Odie. Nalinis ko na ang mga gasgas mo kaya hindi na yan maimpeksyon. Pagkatapos ay tumayo ito at ininspeksyon ang noo ni Taz. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang noo nito. Oo nga. May bukol ka. Sandali lang, ikukuha kita ng cold compress. Pinanood lang ni Odie si Monica na maglagay ng ice cubes sa cold compress, pagkatapos ay muling bumalik sa tabi ni Taz. Marahang idinampi-dampi ni Monica ang cold compress sa noo ni Taz. Ang sakit, reklamo ni Taz na parang bata. Tiisin mo lang, malambing na sabi ni Monica na marahan pang pinisil ang braso ng binata. Saka palamigin mo nga ang ulo mo. Kaarawan ni Moria ngayon. Bumuntong hininga si Taz, pero kumalman na ang mukha nito. Okay. I'm sorry. Nakaramdam ng pagkailang si Odie. Pakiramdam niya ay napakapribado at malapit sa isa't isa ni na Monica at Taz noong mga sandaling iyon. Na para bang wala siya dapat doon dahil nakakaistorbo lang siya sa dalawa. Higit sa lahat, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tila paghila pababa sa puso niya. Walang nabanggit si Monica na naging ganoon kalapit na pala ito kay Taz. Hindi na niya kailangang manghula upang malaman na may namumuong magandang pagtitinginan sa pagitan ng kanyang matalik na kaibigan at ni Taz. Mabuti na lang at lumapit kay Odie si Gardo, kaya nawala kina Monica at Taz ang atensyon niya. Anong nangyari, kapatid? Pilit pinagmukhang kalmado ni Odie ang mukha. Na-snatch yung bag ko. Sinubukan kong habulin yung snatcher, pero ayon niya, muntik na akong mabangga ni Taz. Bumuga ng hangin si Gardo at inispeksyon ang mga kamay niya. Sana sinabi mo agad na yan ang nangyari. Paano ko gagawin yon? Pinagalitan niyo na akong lahat dahil naniwala kayong lahat na magpapakamatay na naman ako. Sumbat ni Odie, hindi mapigilang magdamdam dahil hanggang ngayon. Alagain pa rin pala ang tingin sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi naman masisisi ni Odie ang mga kaibigan. 2 taon na ang nakararaan, wala siyang ibang ginawa kundi subukang magpakamatay sa pinakawalang kwentang paraan na magmumukhang aksidente.
Aaminin din niyang napakatagal niyang nawala sa sarili dahil sa labis na pagdadalamhati sa pagkawala ni Pluto. Pero nagbago siya. Natutuhan niyang buuin ang mundo niya. Minahal uli niya ang kanyang buhay. Inayos niya ang sarili. Dahil sa iisang tao. Wala na akong balak magpakamatay, halos pabulong na dagdag ni Odi. Namumuhay ako ng maayos, tulad ng ipinangako ko sa isang tao. Naramdaman ni Odi na napatingin sa kanya si Taz, kaya lakas loob niyang nilingon ang binata. Pero wala rin iyong saysay dahil walang emosyon sa mukha nito. Wala siyang mabasang anumang pahiwatig sa mga walang lamang mata nito. Wala na ang dating init at pagmamahal sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ang natira na lang ay panlalamig na para bang napipilitan na lang itong tapunan siya ng tingin bilang pakikisama. Gusto sana niyang magtampo, pero alam niyang wala siyang karapatang maramdaman iyon. Siya ang tumakas, siya ang tumakbo, siya ang lumayo. Tanga siya para isiping sasalubungin siya ni Taz ng mainit na yakap pagkatapos ng ginawa niyang pang-iiwan dito, nang hindi ito binibigyan ng paliwanag. O paglilinaw kung ano nga ba ang namagitan sa kanila noon. Dahil hanggang ngayon naman, hindi pa rin siya sigurado. Pasensya, Taz. Alam kong nasaktan kita noon. Sana mapatawad mo na ako. Kung paano patatawarin si Odi ni Taz, iyon ang hindi niya alam. Ang sigurado lang siya, mahihirapan siyang gawin iyon dahil nakikita naman niyang nagtayo ng malaking pader sa pagitan nila ang binata. Dada. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Odi nang marinig ang matinis at cute na boses ng batang babaeng tumatakbo papunta kay Taz. Mukhang napaka-cute ng batang babae sa suot niyang prinsesang bestida na bumagay sa kanyang napakagandang mukha. Mestiza ang bata at para siyang maliit na bersyon ni Monica. Hi baby, nakangiting bati ni Taz sa bata, sa kabinuhat at niyakap. Bakit tumatakbo ang baby? Ang bilis tumakbo ng batang yan, natatawang reklamo ni Kisa na siyang humahabol kay Moria kanina. Nang sabihin kong nandito ka na, tumakbo agad yan. Umaliwalas ang mukha ni Taz, saka nakangiting binalingan ang bata. Totoo ba yon, baby? Bumungis-ngis si Moria, sa kaniyakap si Taz sa liig. Dada, miss na miss kita. Natawa si Taz tawang punong-puno ng buhay. Miss din kita, Moria. Maligayang kaarawan. Doll. Doll. Ungot ni Moria kay Taz. Napailing naman si Monica habang ngingiti-ngiti. Tingnan mo itong batang ito. Hiningan agad ng regalo ang tito Taz niya. Walang problema, Moria, nakangiting sabi ni Taz, sa kabinalingan si Monica. Nasa kotse ang regalo ko para kay Moria. Magsama-sama tayo. Biglang nagkaroon ng katahimikan at pagkailang sa buong kusina nang lumingon si Monica kay Odi na parang humihingi ng permiso. Habang si Odi naman napatitig na lang kina Taz, Monica at Moria. Para silang isang perpektibo at masayang pamilya. Noon niya naramdaman ang bigat ng dalawang taong nakapagitan sa kanya at sa mga tao sa paligid niya. Bakit nga ba umasa siyang walang magbabago sa pagbalik niya? Walang problema, narinig ni Odi ang sariling nagsasalita. Okay lang ako. Sa susunod na kabanata, mas lalong lalalim ang tensyon sa pagitan ni na Odi at Taz habang unti-unting nabubunyag ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kasabay nito, haharap si Odi sa isang emosyonal na pagsubok na maaaring magbukas muli ng pintuan sa pagitan nilang dalawa. O tuluyang magsara nito. Kaya abangan natin.